Walang lingon akong umakyat sa aking silid. It was too difficult to deal with my anger towards my mother, everything from the past to now. I touched the swollen part of my forehead. I walked towards my medicine cabinet and took the cooling spray. I checked myself in the mirror. My forehead was red and it had a small cut in it. Tears streamed down my cheeks. I don't know why my mom treated me like that. She was different, as if I was her biggest mistake. She made me feel that it was my fault for why I was born. It was not my choice. I did not ask to be born. God gave me to her. I was so young when I witnessed my mom's first betrayal. Every attempt I made to tell my dad about it, all I got was pain and bruises all over my body. If I grew up like this, it is because my mom was responsible for all of it. Maaga akong nagising kinabukasan. Naligo ako at nagbihis na ng aking school uniform. Nagdala din ako ng bisa na madalas kong ginagawa. Maybe Christian will bet his Ferrari. He never talked to me after the party. It's like he's avoiding our paths to cross. Agad akong bumaba para kumain ng breakfast. I brought my 2 rockets with me. Good morning, Ya. Bati ko sa kanya at umupo sa mesa. Nang mailapag niya ang aking agahan, hinipo niya ang aking noo. Napatingin ako sa kanya. I saw pity and sadness in her eyes. Sinalubin ko iyon at bahagyang ngumiti. I'm okay, Ya. It was nothing. It will get healed. Imporma ko sa kanya. Kung mag-alala pa siya sa akin. Anak, sana iwasan mo na magtalo kayo ng mami mo. Ayokong masaktan ka niya. Saad niya at namumuo ang luha sa kanyang mga mata. I came home late, Yaya, to avoid her. And out of nowhere, she slapped me just because she felt like hurting me physically. Hindi man lang niya ako tinanong kung saan ako galing. Hindi man lang niya dinadalaw si Dad sa hospital kahit kaplastikan lang, yeah. She never showed any concern for Dad. Mahabang pahayag ko. At sinapo ni Yaya ang aking mukha. Ayokong masaktan ka, Kara. Hindi mo dapat ito nararanasan. Madamdaming wika ni Yaya, and every time she calls my name, I know she is worried and hurt, like right now. Agad kong tinapos ang aking agahan at nagpaalam sa kanya. Lumabas ako ng bahay nang matanawan ko si Mang Damian na hindi bihis at tila may kausap. Mang Damian! Lumingon siya sa akin and there he was, talking to Leander. As our eyes met, those beautiful smiles suddenly disappeared. His grayish eyes were filled with concern. Inilang hakbang lang niya ang pagitan namin and touched my forehead. Kara, are you okay? His worried tone was too obvious. I nodded. Nah, it was nothing. Don't worry about it. Pinasigla ko ang aking boses para mawala ang tensyon sa pagitan namin. Nagmamarakulyo na naman ang utak ng puso ko. What are you doing here? Iniba ko ang usapan. Gusto ko nang kalimutan na nangyari kagabi. Sinusundo ka. Sabay na tayong papasok. Please don't say no. Hiling niya. Tumango na lang ako. I know what I said last night but Leander is different. Maybe I really need a friend. Hinila niya ako palabas ng aming bakuran. Para kami mga batang nagtatakbuhan. Maginoong pinagbuksan ako at inalalayan ni Leander. Hindi ko maiwasang hindi kiligin sa unang pagkakataon. Masarap pala sa pakiramdam na may ibang tao na nakakapagpangiti sa akin sa kabila ng pinagdadaanan ko. Ilang minuto pa ang nakalipas, pinarada ni Leander ang sasakyan niya. In addition to my dad, Leander is filling in the missing pieces of my life. A friend. Pagpasok namin sa campus, sinalubong kami ng mga matang gulat dahil magkasama kami. Inggit, sino ba naman ang hindi? Leander was popular in our school. Bukod sa gwapo ito, patalino rin. Some were smiling na kinikilig sa amin. Since I am Kara, I don't give a damn about it. Sa wakas, may nagtiyaga rin sa'yo. It was Suzette's bitterness. Gusto ko sanang patulan ang sinabi niya pero pinigilan ako ni Leander. Thank you, Leander. Saad ko sa kanya. Nasa labas kami ng pintuan ng aking room. Wala pa kaming guro. Kara, can we go for lunch later?
Tumango ako at bagyang ngumiti. Yeah, see you later for lunch. Pumasok na ako nang hindi tumingin sa kanya dahil namumula ang aking pisngi. Hoy, classmate! May nanliligaw na kay Ledesma. Let's celebrate! Nanlaki ang mga mata ko nang biglang sumigaw ang kaklase ko. Humani iyon ng panunodyo at tawanan. Tumayo ako at pumalakpak. Congratulations! Are you having fun? Tuwang-tuwa kayo? Agad silang tumahimik at natameme. Pinuntahan ko ang nag-anunsyo kong kaklase. Ramdam ko ang panginginig niya. Who gave you permission to broadcast that lie? What's your name again? Diin kong tanong. Raymond. Nauutal niyang sagot. Kinuwelyuhan ko siya at inangat papalapit sa akin. Dinig ko ang pagsinghap ng ibang kaklase ko. You, Raymond? All of you. Stop gossiping without proof. Do it again and I'll make sure you will be out of this school. Is that understood? Tanong ko sa kanya. Tangon sagot niya sa akin. Namumutla na rin siya at nanginginig ang kanyang mga labi sa takot. Maharas ko siyang binitawan. Ledesma! Tawag ng guro namin. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako natinag kahit nakita niya ang ginawa ko sa aking kaklase. Yeah? I sound rude but I don't care. Sinira nila ang araw ko. You will be excused from my class? Saad niya. Bumalik ako sa aking upuan. Why, sir? Tanong ko. Sinalubong ko ang kanyang mga mata ng buong tapang. Coach Aldrich will be here soon. He asked you to go to the gym for training. Simpleng sagot nito. Tumango ako, tumayo at kinuha ang aking mga gamit. Pero bago ako tuluyang umalis, tinitigan ko ang aking kaklase. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Great! He got the message. Nagpalit ako ng damit. I wear my black 1 peso skirt attire, my headband, wristband, and knee band. Nagsuot din ako ng black cycling. Nang nakabihis na ako, I braided my hair. Tumalon-talon ako to loosen up. Naglalakad ako papuntang gym. Malayo-layo pa ako. Naririnig ko ang talbugan ng bola at tawanan sa loob. Pumasok ako nang biglang tumahimik. Nagtama ang mata namin ni Leander na naka-taekwondo outfit din ito. Tumakbo siya sa gawi ko habang nakangiti ng ubod tamis. Hi, may training ka rin? Simpleng tanong nito. Yeah. Nauutal kong sagot. Agad ako nagpaalam dahil nagwawala na naman ang tibok ng puso ko. I need to go. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Natanaw ko si Christian, napakunot ang noo. Kara? Napalingon ako kay Leander. Tumakbo siya sa akin. Napalingon ng ibang players na naroroon. You look beautiful. Bulong niya sa tenga ko. Agad siyang tumalikod at bumalik sa pwesto niya. Ako naman, naiyong tulala. Kara? Tawag sa akin ni Christian. Doon pa lang ako natauhan. Ipinili ko ang aking ulo. Napalingon ako kay Christian. What is he doing here? What? Kinuha niya ang gamit ko at hinawakan niya ang aking pulsuhan. Napalingon ako kay Leander. Tinamaan siya ng sipa sa hihin ng pagkabagsak nito. Natuptop ko ang aking bibig. Masama ang tingin na pinukol niya sa akin at saka kay Christian na nakahawak sa aking pulsuhan. Agad tumayo si Leander at susugod sa gawin namin nang pinigilan siya ng ka-sparring niya. Iwinaksik ko ang kamay ni Christian. Pero humigpit ang hawak nito. Let go of my wrist, Christian. Tumaas ang boses ko agad naman itong binitawan. Tumalikod siya sa akin at nasundan ko na lang siya ng tingin. Binalik ko ang aking mata kay Leander pero abala na ito. Sunod-sunod ang pinakawalan niyang hand strikes with kick front forward. Napailing na lang ako. What was that for? Agad kong tanong kay Christian. What do you mean by that, Kara? I was trying to help you with your things. I don't see anything wrong with that. Mahabang paliwanag niya. Alam ko kasing sinadya niya yun. Umalsa ang dugo sa aking ulo. Why don't we bet on your Ferrari this time? Your mom doesn't mind. Napalingon siya sa aking gawi. Sumeryoso ito. What do you want to bet? Napaisip ako. Name the car you want and that's my bet. Matapang kong sagot. How about a kiss and being my girlfriend? Ngumisi ito. Tumingin ako kay Leander. Nagsalubong ang aming mga mata. Hindi ko na malaya na tumigil ito at mataman akong tinitigan. I am confident I could beat Christian. Pero ayokong mag-iba ang tingin ni Leander sa akin. Hindi ko alam bakit mahalaga na ngayon ang iniisip niya. Umiling ako at tinignan si Christian.
No thanks. Your Ferrari versus any car you can think of. Puno ng pinalidad kung saad. Wala pa si coach kaya pwede ba kami mag-train ni Christian? He cleared his throat. Okay then, what about the latest model of Aston Martin? Tanong nito. You got yourself a deal. Pumwesto na kami sa gitna. Ako ang unang nag-serve. Palitan kami ng smash. Naging mabilis ang kilos ni Christian. Naging malakas ang bawat palo niya ng shuttlecock. Tinamaan din ako sa muka. Napahiyaw ang mga nanonood sa amin. Hindi ko na malayan na napapalibutan na kami ng ibang players. Lamang naman ang score ni Christian. Nag-timeout ako. Tiningnan ko siya. Wala pa daw ngisi niya sa akin. Feeling rusty, Cara? He teased me. Few ahead, I can still beat you. Maangas kong sagot. Yeah, I told you I could beat you, he said arrogantly. Not today, Christian. Kinhindatan ko siya at ngumiti na matamis. Kita ko ang pagkatulala niya sa ginawa ko. The game begins again. There, his backhand was weak. I know how to attack short range. Minutes later, Christian smashed his racket on the court and threw his Ferrari key on my side. Masigabong palakpakan ang aking narinig. Napalingon ako na may dumampi na towel sa mukha ko. You scared the hell out of me. Mahining saan ni Leander. Na siyang nagpatingala sa akin? Why? Nagtatakang tanong ko. I thought you would agree to his terms. Gumiti siya sa akin. Tinampal ko siya sa balikat na siyang ikinatawa niya. Hapon nang dumating si coach and he was happy with my performance. Binati niya rin ako sa bago kong Ferrari. Napakunot ako ng noo, tinanong siya, "How did you know?" Takang tanong ko, "I have eyes everywhere, Cara. Of course I know." Lakas siyang tumawa. Natawa na rin ako. Hindi naman pala siya masyadong istrikto. Hindi ko na nakita si Leander matapos ang aming pananghalian kanina. Ang dami naming napagkwentuhan. Gusto niya ulit akong yayain ng lake kung saan niya ako dinala kagabi. Paglabas ko ng gate, nakaabang na si Mang Damian. Pero pinauwi ko na siya dahil ako ang magmamaneho ng sasakyan ni Christian. Mang Damian, mauna na po kayong umuwi, susunod ho ako. Masayang sabi ko sabay angat ng susi na hawak ko. Kita ko ang malapad niyang ngisi. Wala kang lisensya. Paalala nito na nagpakibit balikat sa akin. Pinaandar ko na ang bago kong sasakyan at diniinan ang silinyador. Dinig ko ang malakas na hagong nito. Umusad ang aking sasakyan. Hindi rin naman ako mabilis magpatakbo dahil sa dami ng sasakyan sa kalsada. Sinundan ko si Mang Damian. Ilang minuto pa ang nakakalipas nang makarating kami sa bahay. Sino ang natalo mo at may bago kang sasakyan? Tanong ni Mang Damian sabay sambot sa susi na inihagis ko sa kanya. Si Christian po, sagot ko at tumalikod na. Tawa lang ito ng tawa. Paakyat na ako ng hagdan nang maulinagan ko ang kakaibang ungol na nagmumula sa kwarto ni na Daddy at Mami. Parang binomba ang puso ko dahil sa lakas kabog ng aking puso. Oh God, not again. Yes, like that. Faster, you're good. Harder. Shit. Gusto kong takpan ng aking tenga. Hindi man lang nagsara ng pintuan ng mga hayop. Dito pa talaga sa pamamahay ng Daddy gumawa ng kalaswaan ng aking ina. Mga hayop kayo. Pabalibag kong isinara ang pintuan at tumakbo sa aking silid at doon ako nagwala. Mga hayop kayo? Wala kang kwentang ina. Nakakadiri ka. Lahat na ng madampot ko binato ko sa pader. Mga mamahaling vase, salamin, at iba pang gamit sa loob ng kwarto ko. Pinaghahampas ko ng raketang flat screen na TV. Puro bubog na ang loob ng kwarto ko. Anak, buksan mo ang pinto. Dinig kong pakiusap ni Yaya. Pero bingi ako. Walang tigil ang pagwasa ko sa lahat ng aking gamit. Walang may natira. Hanggang sa mapagod ako. Walang tigil ang aking pag-iyak. Dad! Usal ko.